Hello guys, welcome back to my channel. Ngayon guys, yung may nakasalubong ako kaninang matanda, ang sabi sa akin kung pwede ko raw maayos itong transistor na radio niya, transistor. Matagal na daw to sa kanya. Dati gumagana daw to, tapos bigla na lang hindi na gumana. Ngayon nakita ko, sabi ko matagal na yung sabi ko tay, palitan nyo na ng bago. Marami naman kako dyan nabibili na yung mga magaganda pa. Ang sagot niya sa akin, mas madali daw ito i-operate kumpara dun sa mga nakikita niya na may mga remote. Kaya sabi ko, sige, dalhin mo sa akin at titingnan natin kung magagawan ko pa ng paraan. Ngayon guys, testerin natin to guys kung may makuha pa tayo sa kanya kung anong ito. Tingnan natin kung may makuha tayong resistant. Ang pagkuha ng resistance nito guys, wag nyo munang isasaksak siya. Kunin nyo muna yung resistance niya. Yung plug, ganunin nyo lang ng test rod. Tapos i-on nyo. Yan guys, wala siya. Ngayon, ang gagawin natin nito guys, bubuksan natin to, titingnan natin sa loob kung bakit wala siyang resistance. Ayan. Titingnan muna natin, bubuksan natin. Maiksi na kasi itong cord niya matagal na rin kasi daw itong ginagamit niya. Kaso mas maganda raw to kasi madali niyang i-operate. Pag nagpapahinga raw siya sa kubo niya, ito yung ginagamit niya. Tingnan natin siya, tapos ito guys, ko pa rin to, vlog ko pa rin to sa inyo para yung mga nagsisimula pa lang dyan o kaya nag-aaral lang sa electrical o electronics. Bali dito, ipapakita ko lang sa inyo kung yung tamang paraan ng pag-troubleshoot ng isang, kahit yung sa mga ibang gamit nyo, kung paano ang pag-troubleshoot. Dito pala, kahit maliit lang na bagay ito, simpleng transistor radio, ipapakita ko sa inyo, may matutulungan kayo dito kung paano ang paraan ng pag-troubleshoot. Lalong-lalo na kung yung mga nag-aaral at kag-graduate lang sa electrical or electronics. Ganito ang tamang proseso guys. Buksan natin to. Tapos, dahan-dahan lang guys kasi ang pagbukas nito guys, dahan-dahan lang kasi baka may mga maliliit ditong mga wire mabunot. Mas malaki ang gagawin natin. Yan guys, dahan-dahan lang ha. Yan. Yung mga lumang transistor dito guys. Ngayon guys, 220 ang supply nito, dumaan siya ng transformer. Itong transformer nito guys, ang supply niya is 220. Ngayon ang labas niya, hindi ko alam kung 110 or 12 volts or ano to, kasi step down to. Ito ang tinatawag na, may dalawang klase kasi ang transformers guys, yung step down saka step up. Ito step down to kasi 220 siya, ang labas niya mga nasa 110 siguro to or 12 volts ganyan. Pero hindi mo ang pagtamang proseso nito guys ng pag troubleshoot, dahil wala tong resistance, wag muna tayong papasok dito sa loob guys. Dito muna tayo sa cord. Ito ang tamang paraan, wag tayo kakalikot dito kagad. Dito muna tayo sa linya. Ngayon guys, kung napapansin nyo itong plug nya, kulay itim. Kulay itim to, dyan, ito pula sa transformer. Ibig sabihin may dugtong to guys. Ngayon, tatanggalin natin itong dugtong niya para makita natin dyan. Dyan tayo magsisimula. Huwag tayo muna dito guys. Ito ang tamang proseso ng pag-troubleshoot. Kasi sa troubleshooting guys, ang pinaka-importante dyan. Dito tayo ha.
Tatanggalin natin to. Ito dugtong to eh. Ayan o. Ayan guys, oh, may dugtong nga siya. Kasi magkaibang kulay niya eh. Dito yung dugtong niya. Ayan guys, oh, putol. Pero titingnan pa rin natin siya. Baka naputol ko lang guys pagbunot ko, pero babalik natin. Ayan guys. Ayan. Iwalayin natin to guys kasi baka magdikit. Ayan. Ayan, iwalay na siya. Testerin ulit natin siya. Ganyan. Wala talaga siya open. Ngayon, ang gagawin natin guys, itong isang linya ng plug, halimbawa ito, idikit mo to, tapos kunin mo yung isa dito. Kukunin natin yung continuity. Yung ibig sabihin ng continuity, yung diretsyon niya, yung diretsyon ng wire, kailangan buo siya. Kukunin natin to isa-isa. O, ayan guys, wala siya. Hindi siya pumalo. Wala. Ibig sabihin, baka ito yun. Pero tingnan pa rin natin sa kabila. Ayan. Hindi rin siya pumalo. O, ayan. Ibig sabihin, itong isang linya, ito yung continuity niya, ito yung diretsyo niya. Ayan o, tumunog, di ba? Nakikita nyo. O, narinig nyo, tumutunog siya. O, ngayon, ilipat naman natin to. Kabila. Kabilang linya. Oh, ibig sabihin guys, wala siya. Ibig sabihin, open siya. Ang problema niya, dito lang sa plug. Kaya kasi yung ibang nagtutroubleshoot, yung mga baguhan, ang gagawin nila, porque walang resistance, dito kagad sila magsusundot. Dito, dito, dito. Hindi nila dito tinitingnan muna. Ito yung pinakasimple ng paraan ng pag-troubleshoot muna. Dito muna kayo sa cord minsan. O kaya, tingnan mo, wala siya o. Di ibig sabihin malamang baka dito, pero ititestingin pa rin natin to. May isa pang paraan dito guys para ma-confirm natin na ang problema talaga niya is dito lang sa cord, sa plug niya. Ang gagawin natin to guys, ito yung dalawang dugtong niya. Ang gagawin natin dito sa dalawang dugtong niya, dito tayo ngayon kukuha ng resistance. Iba yung continuity guys, sabi ko sa resistance. Yung resistance, yung kukunin natin dyan, yung ano nang magnetic coil ng transformer, yung winding niya. Pag ito pumalo siya ngayon, ibig sabihin, wala tayong problema dito. Ito lang ang problema niya. Ngayon, i-setting natin para makuha natin yung resistance niya. Ayan guys, so, wala siya, open siya. Testerin natin ngayon. Oh, ayan. Pumalo siya guys. Medyo mataas yung ano yun. Lipat natin sa ano. Ayan guys, nakita nyo yung resistance niya. Ibig sabihin, buo yung ano niya. Buo yung transformer niya. Kasi mayroon siyang resistance. Pero pag dito natin kinuha siya, wala. Ibig sabihin, dito tayo guys magkakaproblema. Dito siya. Ngayon, para mas masiguro pa natin to guys, may isa pang paraan dyan. Pero siguraduhin nyo lang guys na wag tong dumikit itong dugtungan. Na wag siyang dumikit. May isa pang paraan dyan. Pero ingat lang kayo guys kasi live na to eh. Live tong gagawin ko. Ngayon guys, kukunin naman natin para mas sigurado pa. Pero ingat lang kayo guys kasi live na to. May supply, magsa-supply tayo ngayon. Ngayon ang gagawin nyo guys, yung dalawang dugtong open siya. Huwag nyo lang pagdidikitin ha. Baka lagyan nyo lang na para mahiwalay siya. Ngayon, yung plug, sigurado nyo may supply yung outlet nyo. Testerin nyo muna yung outlet nyo. Ayan, 220 may supply siya. Ngayon, ang gagawin natin,
Dahil ito open naman to kanina, tinester natin to, wala naman siyang short, open naman siya. Pwede natin itong isaksak. Ayan. Ingat lang kayo guys kasi naka-open kayo dito ha. Kukunin natin ngayon kung may voltage siya, dapat may makuha tayo dito ng 220. Ayan guys, wala siyang supply. Wala siyang supply. Ibig sabihin, hindi siya tumawid. Yung 220 niya, hindi tumawid dito. Pero, ang isang linya nito, kukunin ko guys kung alin dyan ang yung may supply. Ayan guys, oh. Ito, pwede nyo gawin itong ginagawa ko. Ang isang linya, ay ano nyo, ganyan. Yung body ground nyo, ang magiging ground kayo. Ayan, oh. Pumalo siya. Pero pag pigsabay ko siya dito, oh, wala siya. Ngayon guys, ang confirm na natin, ang problema niya is dito lang sa cord, hindi tayo gumalaw dito. Kasi kung pagsaksak nyo pa lang, tanggalin mo na rin guys. Pagsaksak nyo pa lang, walang resistant, tapos binuksan nyo, kalikot kagad kayo dito, dito. Ang dami ng kinalikot nyo, pagdating ng oras, pagsaksak nyo ganun pa rin. Ang problema pala is dito lang. Ngayon, ang gagawin natin nito guys, papalitan natin ng cord, pero check pa rin natin to kung saan, alin linya dito ang may problema. So guys, pinakita ko lang sa inyo para yung mga nag-aaral pa dyan, yung mga estudyante or nakaka-graduate lang at nagsisimula pa lang magtrabaho, at least may makuha kayong idea kung paano ang tamang ng pag-troubleshooting. Ayan guys. Ang gawin nyo guys, dikit nyo tong dulo. Pag nadikit nyo yan, dapat may continuity yan. Ganito nyo. Open pa rin siya. Kahit dikit siya, dapat tutunog to eh. Ganyan. Wala siya. Ibig sabihin, para makuha natin kung alin dito may problema guys, open. Ganito ninyo siya. Tapos pindutin nyo. Ito. Ibig sabihin, itong isang linya na to buo. Tumunog siya eh. Itong kabila, wala, open siya. Ito talagang problema niya guys. May papalitan natin ng ibang plug to. Mayroon ito. Ito guys, yung pang subo ko to. Gagawin natin ito. Para makuha nyo kagad guys ito, kung buo rin to, ganito nyo rin. I-short nyo tong dulo, dalawang dulo. Tapos, i-on nyo to. Ganyan nyo. Ayan guys, tumunog siya. Nag-buzzer yung multitester ko. Ibig sabihin, buo to, walang problema to. Pwede na natin itong gamitin. Buhol nyo na lang to guys para hindi mahila. Bubuhol nyo para hindi nahihila, kasi yun ang kadalasan pag nahihila napuputol sa loob. Tapos dugtong nyo to guys dito. Tapos ibalik nyo guys yung niya. Hindi ko na guys sininang kasi wala dito yung panghinang ko, nasa kabilang bahay.
Ayan. Pero okay naman to kasi may insulation naman siyang nakalagay. Ngayon guys, ayan, nakalagay na. Tapos may buhol siya dito para hindi siya nahihila. Kunin ulit natin guys yung ano niya. Yung resistance niya. Pag ito guys nagkaroon ng resistance, okay na to. Gagana siya. Ngayon guys, ito ulit. Ayan guys, nakita nyo? May resistance na siya nang nagpalit tayo. Ibig sabihin, ang problema niya guys, dito sa ano niya. Kaya sa susunod guys, kung kayo ay sakali may gagawin kayo, yung mga nag-aaral at yung nagtatrabaho na sisimula pa lang sa trabaho nila sa profession na electrical or electronics, ang tamang proseso ng pag-troubleshooting, huwag kagad kayong pupunta dito sa loob nito. Dito muna kayo minsan sa cord. Kasi dyan kadalasan niya nagkakaproblema. Pag okay naman ang cord nyo, saka na kayo padandahan. Dito, pagkapunta nyo dito, pag okay naman yung transformer nyo, pasok na kayo dito. Kasi mamaya yan, pumunta kayo dito, wala naman pala problema dito, dito pala. Kung sa baga sa ano, yung pasunod-sunod lang guys, ang pag-troubleshoot, papunta dito, tapos punta dyan, dito na kayo sa mga electronics part. Ito, transformer to, step down. Ngayon guys, ito, diba? Ayan, may resistance siya. Ngayon, ibabalik natin siya guys. Ibabalik na natin siya. Susubukan natin ngayon siya. Basta guys, dadaan-daan lang kayo niyan kasi ayun, nakikita nyo guys, yung mga ano niya, yung sa speaker niya, maliliit na mga wire lang to. Kaya daan-daan lang kayo pag binabalik niya. Ito guys na ibinahagi ko sa inyo na technique or idea o konting kaalaman. Ito ay magagamit nyo kahit sa anong appliances. Kahit anong ano, magagamit nyo yung proseso ng tamang pag-troubleshoot. Kasi kailangan yung maano yung tamang proseso ng troubleshooting eh. Balik na natin guys. Ngayon guys, ito yung ano niya guys, sasaksak na natin siya guys. Ulitin ulit natin. Double check. Ayan, may resistance siya guys. I-plug na natin siya ngayon guys. On natin. Ngayon guys, nakita nyo guys, umilaw na siya guys oh. Ngayon guys, nakita nyo guys. Ayan guys, gumana na siya. Ngayon guys, ayan, gumana na siya guys. Pwede na natin itong ibalik doon sa matanda.
Yung binahagi ko lang sa inyo guys, kahit napakasimple lang nito na ibinahagi sa inyo na transistor radio, pero yun talaga ang tamang paraan ng pag-troubleshoot kahit sa anong appliances, lalo na mga pag hindi siya gumagana, walang resistance. Yun ang tamang proseso guys. Huwag muna kayong kakalikot sa loob, kundi doon muna kayo magsisimula sa cord, katulad ng ginawa ko kanina. Tapos yung cord niya ay okay naman, dahan-dahan na kayo papasok dun sa pinaka-loob niya hanggang makuha niyo yung pag-troubleshoot. Huwag kayong mag-troubleshoot guys na kung saan-saan kayo pupunta, sa transformer, pupunta sa mga electronic parts. Huwag, dapat dun muna kayo sa cord. Kung saan tumakbo yung cord, dinadaanan niya doon kayo paunti-unti hanggang sa makarating kayo doon sa problema niya. Huwag yung kung saan-saan kayo pupunta. Katulad nito kanina, kung gumalaw kaagad ako sa transformer niya o kaya doon sa electronic sa circuit board niya, well, hindi ko rin siya maayos kasi ang problema pala niya guys, andito lang sa cord. Kaya yan siya guys, oh. Okay na, gumagana na siya, oh. Maganda nga rin palang tunog talaga nito, oh. Kung sa kubo lang naman, okay na talaga to. Maganda naman palang tunog talaga, oh. Kaya guys, kung may natutunan kayo sa binahagi ko sa inyo ng kaunting kaalaman sa pag-troubleshoot, para ito sa mga may mga idea sa electrical at yung nag-aaral at graduate lang at nagsisimula pa lang magtrabaho, isa yun na sana may apply nyo sa trabaho yun. Yung ano ko lang sa inyo guys, safety lang tayo pag nagsa electrical, lalo na kung may mga live na ginagawa tayo, kaya safety lang. Maraming salamat guys. Kung nagustuhan nyo ito guys, paki-like and share na lang. Maraming salamat.